Mula naman sa mga nagpahayag ng kanilang pakikiramay sa pagpanaw ng tinaguriang The People's Pope, nagbigay pugay rin ang Indonesia na maituturing na isang Muslim majority country habang halos 200 ang nasawi sa kaguluhan naman sa India. Ang mga balita mula sa ibayong dagat ihahatid sa Global Headlines Report ni James Galange. Kasunod ng pagpanaw ni Pope Francis, nagpahayag rin ng pakikiramay ang Indonesia na kilala bilang world's largest Muslim majority country sa buong mundo. Ayon sa mga opisyal ng Indonesian Highest Council of Clerics, saludo umano ang kanilang mga kababayan sa mga isinusulong ng Santo Papa kabilang ng interfaith harmony o pagkakaisa ng mga magkakaibang pananampalataya at layuning itigil ang giyera sa Gaza. Gayon din ang paghanga ng mga ito na hanggang sa kanyang mga huling sandali ay para ipadalangin ang pagkakaroon ng tigil putukan sa Palestine. Naniniwala rin sila na ang mga hakbang at adhikain ni Pope Francis ay maaaring maging daan tungo sa malawakang kapayapaan at kaayusan sa buong mundo. Tinatayang nasa mahigit 280 milyon ang populasyon ng Muslim sa nasabing bansa. Matatandaang bumisita rin si Pope Francis sa Jakarta, Indonesia noong nakaraang taon. Sa iba pang balita, pumalo na sa mahigit 20 ang bilang ng mga nasawi sa sumiklab na kaguluhan sa Jammu at Kashmir Territory sa India. Yan ay matapos magpaputok ng bala ang isang hindi pa kumpirmadong militanteng grupo na sinasabing isa sa mga pinakamatinding pag-atake laban sa mga sibilyan sa magulong rehiyon ng Himalaya sa loob ng maraming taon. Base sa ulat ng isang state media, ang mga pagpatay ay may tuturing raw umanong targeted killings matapos pagbabarilin ng mga militanteng grupo pagkatapos ito tanungin ang relihiyon at pangalan ng mga sibilyan. Samantala, sa isang social media post, inako ng grupo nagngangalang Kashmir Resistance ang responsibilidad sa mga pagpaslang. Ayon sa kanila, ito raw ay bunga ng kanilang pagkadismaya sa paninirahan ng mahigit 85,000 dayuhan sa rehiyon na umano'y nagdudulot ng demographic change o pagbabago ng komposisyong etniko ng lugar. Dagdag pa ng grupo, ang karahasan ay tutuwan umano laban sa mga nagtangkang iligal na manirahan sa nasabing rehiyon. At yan naman nakalap nating balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Para sa MBC TV Network News, ito si James Galange ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.